I was listening kanina dun sa interview niyo dun sa Frontline Express. Tama, sabihin niyo sa akin po kung tama intindi ko sa sinabi niyo. Bali, ang sinasabi po ninyo, suma total, the bridge was designed according to the specifications ng bridge code. Both nung 2015 and yung the earlier bridge code before the retrofitting, I think it was 1997. So sinasabi niyo, bali, tama lang yung design as per the bridge code nung ginawa yung bridge, pero ang mali ay nasa dump truck. Tama ho ba? Are you saying that ang may kasalanan talaga ay yung truck na nag-overloading? Yeah. Ang truck kasi natin, ang bridge code kasi natin, nakakopya tayo sa American na code. Ang American na code is based sa kung ano ini-specify ng manufacturer. So, therefore, ang mabababa lang yung axle load na ginagamit namin sa design. So much so na pwede ba akong mag-share? Hindi. Sir, medyo bilisan po natin kasi kung mag-share kayo, anyway, summary lang, summary. Sa bridge sign kasi ng code, ng DPWH, sa department order nila, ang nagpapalagay sila ng load limit na 27 tons sa 10-wheeler. 27 tons. Dalawang tandem axle sa likod. Opo. Tapos gulong sa harapan. Opo. So, kung itong mga load limit nila ng mga tulay, nakabase ito sa ginagamit namin sa design ng mga load. Nakabase sa American naman na code. Opo. And itong Cabagan Santa Maria Bridge, 2 lanes ito, 2 lanes to na tulay. Opo. Kung susumahin, pwedeng dalawa. Ang design namin yun, 2 truck sabay. So, 27. Yung 27 tons, pwede mong doble. 54 tons, kakayanin siya. So, sir, ang sinasabi po nyo, yung specs that were required of you dun sa design ng gobyerno, yung dinesign ninyong specs, hanggang 54 tons. 54 tons. 54 tons. Kakayanin siya. As per the specs na nirequire sa inyo ng DPWH noong 2012, 2013, tama ho ba? Yung sa bridge code, nakasunod sa bridge code. So, engineer, ay mali yung sinabi ni President Bongbong Marcos na ang problema ay design. No comment. Hindi, engineer, linawin ko lang. Kapag ganyang merong binibigay sa inyong pang-design, ang magbibigay nung specs ba DPWH, kailangan pa ba nilang sabihin na kailangan tong bridge na to kaya yung 52 tons o kailangan tong bridge na to kailangan mas mabigat na gross weight ang kakayanin? Pwede ba nilang sabihin yon na i-design nyo tong bridge na kahit mabigat na truck ang dumaan, pwede? Sino yung mauuna, kayo o yung DPWH? Actually, hindi DPWH, hindi kami. Merong bridge code na kumbaga, yun yung kodigo natin. Parang legal code. Understood na yun. Yun ang sinusunod ng lahat. Understood yun, nasusundin yun na yun. Para pong default, ibig nyo sabihin, kumbaga, wala nang pag-uusapan, ito dapat, ganun. Wala nang konsultahan. Lahat ng design. Pero bakit po nasabi ng Presidente na ang problema ay design? Opo. Very vehement siya ron. No? Mahirap kasi alangan naman sabihin ko hindi siya bridge expert So, definitely yan. Pero dati ho kasi, engineer, ang tawag, nagtatawanan sila dyan dahil ito daw yung pinaka-expensive na footbridge. Dahil for a long time, mga tao lang nakakadaan. Tapos pinadaan tricycle, tapos mga kotse. Tapos nung pinadaan na, nung inopen na sa lahat, dyan bumagsak. Ang sabi nung engineer na kausap namin a week ago, ay 110 tons yung truck. Tinitignan namin yung truck. Ang 110 tons kasi ay 3 Abram tanks, no? Ang timbang. Ibig sabihin, 3 Abram tanks na magkakapatong yung bigat ng ng truck na yan. Natimbang nyo ba yung truck na yan? Hindi, ang Region 2 DPWH ang nang sukat nung yung box sa likod, dump box ang tawag diyan. Yung lapad, yung haba, saka yung taas. Na-compute nila yan na more than 30 cubic meters yan. Tapos yung mga bato-bato na nakita niyo na kumuha rin sila ng sample diyan tapos tinimbang nila nasa 2.8 tons per cubic meter ata.
Pag minultiply mo yan, lumabas sa computation nila, 85 tons yung dala ng truck. Tapos yung truck nila na 17 tons, pag pinagsama mo yung dalawa, total niyan, 102 tons. So sir, you're saying basically talagang overloaded Galing sa ang truck? DPWH Region 2 yung information. Okay. Wala akong secondary lang ang information. So ano Yung po, nadidinig ko rin lang o napapanood ko rin lang sa balita. so ano po mangyayari dyan? Kung sinisisi kayo ng pinakamataas na opisyal ng bansa, no? Anong mangyayari dyan? Kayo ba yung kakasuhan? Yung truck ba ang kakasuhan? Yes. Ano bang kasuhan dyan? O baka lalabas dyan na may kasalanan si Zelensky? Yeah, si Putin yan. Kasalanan ni Putin yan. Hindi. Kidding aside, yung mga ganitong pag nagko-collapse, para bang aeroplano nag-crash, mag-investigation ka. Dapat may forensic engineering investigation ito. Bakit ito yung bumagsak? Kung susundan pa natin yung sinabi ni Senator Kiko Pimentel, bakit mula 2022, 6 na yung tulay na bumagsak dyan sa mga overloaded na truck? Dapat imbestigahan, sabi niya, imbestigahan daw ng Senado. Dapat i-forensic to bago magbitaw ng statement. At base dapat siya sa resulta ng forensic engineering investigation. So engineer, hindi yan problema ng Engineer, pwede bang sabihin sa inyo ng DPWH, pwede bang imbis na yung default default design niyo, specs niyo, pwede bang i-fortify yung bridge niyo para makayanan yung 102 tons na truck? Kasi may nakikita naman kami mga bridge na built for that kind of yung ganong tonelada. Pwede bang sabihin yung sa inyo ng DPWH, pagkakontrata sa inyo, i-design nyo ako ng ganitong bridge na kaya tong ganitong weight. Pwede ba nila sabihin yun? Actually, in one sense, ginagawa nila yun. Kasi ngayon, ang mga major highways nila, 4 lanes. Kaya kapag naka-design ka ng 4 lanes, parang naka 27 times 4 ka, 108 tons na kagad yun. Kaya niyan dalhin. Basta isang overloaded truck lang, kaya niyan 108 tons. Sa 4 lanes. Ang problema natin ngayon, yung mga 2 lanes natin na mga lumang tulay. Dahil yung mga bagong tulay ng DPWH, gusto nila 4 lanes ang 4 lanes na tulay. So yung rated capacity po pala is per lane? So per lane. Pag mas maraming lane, mas mabigat kaya. Ang ilalagay mo pag nagdi-design ka. Ang design namin is worst case, sabay. Per lane, sabay-sabay, merong truck. So, pag 4 lanes yan, 4 na truck, sabay-sabay. So, sir, hindi pwede fortify. It's a bridge. Hindi pa siya pwedeng tibayan para kahit 2 lane lang kaya pa rin yung medyo mabigat na So, dyan na papasok yung retrofitting. Kailangan ng retrofitting program na lahat ng 2 lane na tulay na investigate nila kung kakayanin o hindi yung mga ito. Yung maiksi kasi, tapos yung mga pre-stress, matitibay yun Sobra-sobra yung tibay. Kaya niya nung overloaded na Pero itong mga bakal na mga tulay na mahaba, medyo wala siyang kasing reserve strength yung sa So, hindi pero niya kakayanin. pwede po siyang i-fortify, pwede siyang i-fortify. Retrofit ang tawag na engineering. Pero engineer, hanggang ilang beses siyang pwede i-retrofit? Dahil na-retrofit na yun more than 200 million. Nakadalawa na. So i-retrofit ulit. Kali isang retrofit. So pero retrofit ng retrofit? Dahil sa 2015 code, pero hindi siya ni-retrofit para sa mga truck ngayon na pabigat ng pabigat. Truck natin ngayon. Sir, ibig sabihin, ito pong truck na ito, kung tama yung computation ng DPWH, hindi siya pwedeng tumuwid ng kahit anong tulay natin ngayon. Na 2 lanes. Na 2 lanes, Na 2 lane. Hindi siya kakayanin kahit anong tulay ngayon na 2 lanes. Pwede siya sa tulay na pre-stress. So, pangkwan talaga yan, footbridge.
Hindi, pwede ito sa tulay na hindi overloaded yung truck. Kunyari, yung mga luma natin mga dump truck na 15 cubic, yung laman, kaya-kaya yan. Sir, Kaya-kaya yan. Huwag lang itong mga bagong truck na umaabot na ng 100 tons. sir, Engineer, alam ko we're not hindi done. kayo kasama dito, no? Kasi 2023 and 2024, nag-retrofit na tayo. Ang mahal-mahal nga, 378 million yata yan. Anong ginawa doon sa retrofitting ngayon? Ibang kumpanya na. Ibang kumpanya siya. Pero, engineer, kung ginawa yan ng Japan, doon sa original nila na 1.8, tingin nyo mangyayari yan? Hindi ko na, wala na akong, Paano sila ang unang gumawa ng proposal Sila unang gumawa ng proposal, 1.8 billion, tapos ang sabi ay mahal. So ngayon, baka mas mahal pa at hindi mo pa sigurado yung tibay nung bridge. No? At least sa Japan, kung sakali may ganyang problema, sila mag-aayos. Pero, kanyan hindi sila papayag na magkaganyan dahil masisira sila. Sa Pilipinas kasi, walang namumroblema na masira eh. Masira na yung bridge. Pero Ronald, tayo, taxpayer, tayo namang problema. Kanya nga. Yeah. Paano, kausap ko dyan yung governor eh. Ang sabi niya, ang original dyan ay Japan na 1.8 ang quotation, sila ang gagawa, sila mag-i-insure, etc. etc. Sabi, masyadong malaki. So ngayon, ay pataas na ng pataas, pa-retrofit na ng pa-retrofit. Baka lumampas pa ng 1.8 at hindi mo pa sigurado yung tibay. Engineer, sa tingin nyo, kasi you're talking about new generation trucks eh. Sa tingin nyo, kailangan i-amend yung bridge code para yung mga specs, dahil default ka mo sa inyong mga nagdi-design yan, mag-iba yung specs. Sa tingin nyo, kailangan i-amend yung bridge code? Actually, doon, author kasi ako ng libro eh. Yung pang-apat na libro ko, Design and Bridge Superstructures. Sa chapter 1, may discussion ako doon ng overloading. Kasi mabigat yung overloading dito sa mga tulay from my experience. So, nagre-recommend ako na kapag nagdi-design ka ng tulay at maraming truck ang dumadaan, gumamit ka ng overload factor. Kasi ang nakalagay naman sa code, minimum lang yun. Wala naman nagbabawal sa'yo na pasobrahan. So, from my experience, nagre-recommend ako na sana na yun ng designer. Na kung ini-expect mo may mabibigat na bagong truck na dadaan dyan, din itaas mo yung loading mo ng capacity ng tulay mo. Sir, I'm sure you've Pero seen the video. kailangan siya ng legislation. Sa tingin nyo, kailangan baguhin yung Yan ang batas. problema, dapat hindi siya legislated. Alam mo bakit? Ang bilis ng advance ng technology. Ang bilis, parang cellphone yan o laptop, ang bilis magana ng bagong generation. Pag nagbago na naman generation ng mga truck, bibigat at bibigat lang yan. Hindi siya, laging naiiwan yung code. Tapos yung legislation na 13.5 tons na maximum axle load, matagal na napag-iwanan siya. Hindi na siya kakayanin sa mga bagong. So lahat ng sa mga designers na i-recognize niya na yung fact na merong overloading. And So lahat ng tulay natin. Unfortunately, nag-design ako ng overloading dito sa slab lang ng 50%. Pero kulang yung 50%. Kulang yung 50%. So lahat ng mga tulay natin, engineer, dapat i-assess. Alin? Lahat ng mga tulay natin, ng mga luma. Pwede, pero sa kamadali lang ang kukunti lang naman ng mga bakal na tulay na ganito mahaba. Karamihan konkreto na maigsi. Yung konkreto maigsi, kaya-kaya na yung overloaded truck. Pero meron ding ibang makikita niyo yung mga bumagsak ng mga tulay recently, bakal yun. Mga steel truss. Well, sir, I'm sure you've seen yung mga video yung lumabas, yung mga drone video ng tulay na bumagsak. I'm wondering lang kung sa tingin ninyo, tama yung pagkakagawa doon sa tulay. Kasi may ibang nagsasabi na baka yung, for example, yung pinakakalsada, sapat ba yung 23 centimeters? Again, hindi kami inhinyero. Sorry. Hindi kami inhinyero, pero
may mga nagtatanong kung sapat ba yung kapal ng kalsada na 23 centimeters. Yan sa tulay na yan. Yung that figure comes from the DPWH regional director, di ba? 23 centimeters. Yung kalsada niyan ng pavement, hindi Pavement sa po. tulay mismo. Opo, sapat ho ba yung 23 centimeters for this kind of a bridge? At pangalawa, ito pong arko, di ba? Ito yung parang suspension bridge, tama ho ba? Hindi, tide arch ang tawag dyan. Ang suspension bridge, yung parang magapit bridge, may catenary cable pa. Parang Tapos may San mga Francisco Bridge. hanger cable cables talaga pa. yun. Oho. Ito bang Tapos ang describe naman ni Presidente na dapat may mga kable nakadiretso doon sa mga poste. Cable stayed naman yun. Opo. Kapareho din ang tulay ko sa Circulo Verde. Oho. Okay. Diyan sa So ito pong sa tingin niyo tama naman pagkakagawa nito. Sapat ba yung yung kapal ng Oo, pavement oo. at tama ho ba yung pagre-reinforce nung Materyales. arko doon sa sa pagsuporta ng arko doon sa Sa kalsada? materialis hindi ko na maano yan kasi kami bilang designer, hindi kami ini-engage ng DPWH para mag-supervise. Iba na yun. Hanggang no comment lang ako dyan, wala akong dahil hindi ako involved sa construction. Wala silang say dyan. Yes, sir. Pero sir, yung kapal po, tama lang yung may kapal? Oo. Yeah. Yung 23 Saka, centimeters? Pag kulang yung kapal, mag-crack-crack lang naman yung konkreto, hindi yung magko-collapse. Masisira lang, may bukas, ganun. Pero hindi yung malalamig yung spot. Ang naputol kasi dyan yung connection ng ng hanger. Opo. Doon sa hindi kinaya yung bigat nung truck. Okay. Okay. Maraming salamat po. Engineer Salamat. Albert Maraming Cañete, salamat, ang Engineer. designer nitong bumagsak, partially collapsed. Tawagan niyo po si Presidente Bongbong Marcos. Tawagan niyo kahit text. Actually, dapat kasi nagantay ako na may investigation para yung after ng investigation, that's the proper time na magbigay ng statement. As much as possible, kaya lang ang dami na masyado nakakuhatang nadidiin, hinahanap ko. Hindi naman ako nagtatago. Dapat Kaya nga po pala Mag-investigation sila. nagsulat ng mga libro tungkol sa pagtayo ng mga tulay, no? I think it's a ako yung textbook. author ng design ng bridge superstructure. Yun yung pangapat na libro ko na lumabas. Nagkaroon kasi ng COVID kaya wala akong ginawa kundi magsulat ng libro. Okay. Nakatatlo ako doon. Nakatatlong libro. Okay, maraming salamat po, Engineer Cañete. Thank you po. Thank you po for joining us.